guys, ito na yung part 2 ng ating DIY process sa pagkuha ng Taiwan Citizens ID. So, yung part 1 ko, kung napanood ninyo, tapos na ako mag-oath dun sa embassy, Philippine Embassy natin. Oath para ma-renounce yung citizenship ko. So, galing na ako doon. So, after mong makuha yung mga documents mo doon, pag binigay na ng Philippine Embassy yung copy mo doon, hihintay mo ngayon na siguro pinakamabilis 2 weeks to 1 month para makarating ng Pilipinas. Hintay mo munang makarating yung mga documents doon, saka pa lang pwedeng lakarin ng mga family ninyo. Maghintay muna kayo para makarating doon yung mga documents niyo. Kasi kung wala pa siya, magpapabalik-balik sila. O once a month lang yata sila nagpapadala ng mga documents papunta sa akin, ang embassy. Hindi ko lang sure. Kasi yung sa akin, January nila binigay sa akin, January 27, yung copy ko. And then, the Chinese New Year. So, pinadala nila ng March 2, nakarating yata sa lahat ng sa mga agency doon sa atin, government agency, March 19. Kasi pinalakad ko yung sa akin, March na rin siya, siguro March 12. Yung first time ko siyang ipalakad. So, March 19 daw nakarating doon. So, ganito yung gagawin niyo. So, pag punta niyo ng DFA, pag nandun yung mga dokumento niyo, pupunta muna kayo sa CRD, Civil Register. Doon lang din sa DFA yun. Hindi yung tanong sa mismo DFA. Sabihin nila sa inyo, pupunta kayo sa Civil Register. Pagdating yung Civil Register, bibigyan nila kayo ng stamp. I think, 2 stamp yung pay stamp. Kasi kung may time pa kayo, morning kayo pumunta na kayo sa, pumunta kayo ng munisipyo ng Manila. Dumiretso na yung munisipyo ng Manila. Kasi, kaya sinasabi ko, para mas mabilis. Kasi yung sa akin, wala pang 2 buwan tapos na siya. Matagal pa yon kasi hindi namin na-manage agad yung schedule. Kumbaga, tapos na nung maisip namin, nasa hap na pala kami ng process. Nung maisip namin, ganito pag dapat ginawa namin style para mas mabilis. So, kung lalakarin yung mabilis, 1 buwan tapos na siya. Kaya advice ko sa inyo, ganito yung gawin nyo. O pagkanin nyo ng CRD, pumunta na ng munisipyo, sabihin nyo lang renunciation, then alam na nila. So, may binayaran ka nitong 2,200. Basta lahat na sinasabi ko, vaccine. Dito sa mga paglalakad ng family ko. Kasi updated ako. Yun kasi maganda pag DIY updated ka, hindi ka matatakot na mali. Kasi yung household nila, bibigyan ka lang ng 1 year. Dito pa lang, 5 months na yung inano ko. Ang nagamit ko, 5 months lang. So, nag-worry ako na baka mama hindi siya matapos within 1 year. Kasi pag hindi mo siya tapos in 1 year, hingi ka ng extension sa kanila. Kailangan, yung extension mo, yung mga documents mo na naayos mo sa Maynila, ipapatranslate mo siya dito. So, masyadong mabusisi. So, mas maigi, nakaran yun mabilis. Nasa inyo yan. Para mabilis yung dokumento, matapos yung pagpapakasyon ng documents. Kapag punta nyo yung munisipyo, ibibigyan nila kayo ng stamp kung kailan yung babalikan. So, I think, parang 7 working days. Hindi ko sure, pero may mas mababa parang, kasi ginawa namin 7 working days. So, bibigyan nila ng stamp kung yan yung babalikan. Ngayon, pag halimbawa may schedule na kayo, kailan yung babalikan, magpa-schedule na rin kayo ng schedule niyo sa PSA. Para at least, sa isang araw, lalo kung malayo yung malayo yung mga pinanggalingan niyo, uuwian ninyo. So, pag may schedule na kayo pagkuha sa munisipyo, magpabook na rin kayo ng schedule niyo sa PSA. And then, galing na kayo sa munisipyo, nakuha nyo na, pupunta na kayo PSA. Pero usually, sa hapon releasing So, kami ginawa namin PSA muna. Nagpabook kami sa PSA ng umaga. Kasi mabilis lang din. Kayo mag-alala, mabilis lang din kayo sa PSA. Kasi hindi naman masyadong maraming tao yung pupunta doon, nagpapabook doon about renunciation. So, paggagaan ng PSA, siya kayo pumunta ng City Hall. Kasi City Hall, after lunch din ang releasing. So, at least nakadalawa na kayo, di ba? Yung sa immigration, huwag nyo muna agad lakarin. So, lakarin mo muna sa PSA bago yung sa immigration. So, yung stub na binigay ng CRD, papuntang PSA yun. Ibigay mo doon. And then, yung second stub, papunta ng immigration. So, unahin nyo muna yung lakarin sa munisipyo ng Manila
PSA, and then after ng PSA, pag nakuha nyo sa PSA, punta na kayo immigration. So, ang gagawin ninyo, kung kukunin nyo na yun sa PSA, may time pa kayo pumunta ng immigration, pumunta na kayo. So, yun sa immigration, sa akin 1 day lang. So, pinrocess nila ng morning, nakuha din nila agad. So, kung tapos kami sa immigration, yung lahat ng certificate na binigay ng immigration, ng city, munisipyo ng Manila, at saka PSA, magpabook na kayo schedule para sa DFA for apostille or authentication. Basta tatlo lang ilalakarin ninyo yan yung mga certificates. So, yung tatlong certificates, punta kayo ng DFA, magpabook na rin kayo, and then ganoon din, after 1 week, makukuha nyo na rin siya. At saka guys, ang pinakamalaking babayaran nyo lang sa munisipyo, kasi nagbayad kami ng 2,200. Yung the rest, konti lang. Kaya, ngayon sinasabi ko, wala kayo masyadong babayaran, konti lang. And then, nasa DFA na kayo for authentication. Pag nakuha nyo na yun sa DFA, pwede ninyo nadalhin yung dokumento nyo sa TECO. So kami, nung ma-apostle yung sa amin sa DFA, pumunta na kami ng TECO kasi sa TECO hanggang 11 or 11:30 lang pwede mag-submit o magpa-process. Then sa ako, releasing na. After namin makuha yung dokumento namin, ma-authenticate sa DFA, pumunta na kami ng embassy. So, pag nasubmit nyo na doon, ganun din. Next week, balik kayo para kuha yung dokumento niyo. Tapos guys, i-advise ko lang para kumbaga sa akin na para hindi masyadong mag-apps kasi sa akin, sabi kasi ng TECO, ipa-translate. So, binigyan nila kami ng translator. So, doon din, dapat daw yung certified, di ba? So, gumastos pa rin kami, 3,000 plus. So, nung pinadala na sa akin, na-release na yung sa TECO. So, yung translation, pinadala na sa akin sa mga dokumento sabay-sabay. Kung magpapadala, pagtapos yung dokumento nyo, pwede nang padala dito sa Taiwan. Mag-DHL kayo, mabilis ang 3 days na. Tapos monitor nyo pa kung nasaan na siya, kung parating na siya, yung mga gano'n. So, pagdating dito, kailangan mong ipanutari yung translation. So, huwag nyo na pa-translate sa Pilipinas, dito nyo na pa-translate sa Taiwan, yung notary. Kasi yung sa akin, nung ipanunutari, nakatatlong notary public ako na pinuntahan. Ayaw nilang inutari kasi nga naman, hindi nila naiintindihan. So, sabi nila sa akin, magsama ako ng Taiwanese friend na nakakaintindi ng dalawa, English at Chinese, tapos sila pipirma para sa akin. Nag-try ako sa district court kasi tumingin ako ng mga comments doon sa group chat na sabi mo daw sa district court. Naisip ko siguro sa district court, nakakaintindi sila ng English, gano'n, nakakabasa. Pagdating ng district court, ganun din ang sinabi nila sa akin. Naintindihan din, may nakakaintindi pa rin na tao dun sa dokumento ko. So, wala talaga sa district court na yan. So, naghanap ulit ako. So, ngayon, nahanap ko, sa notary ang hinanap ko kasi. So, yung nahanap ko, nag-notary, nagka-translate din. So, yun, ang ginawa ko, translate ko na ulit, with notary public, at saka pala siya natapos. So, 1 week din bago ko siya nakuha. So, after 1 week, so na-notarize na siya. After 1 week, nakuha ko na siya. And then, yung pagka-notary ng mga dokumento ninyo, kailangan mo po siyang dalhin sa MOPA para i-verify yung documents. Siyempre, check nga naman nila kung talagang authenticate yung So, yan, dalhin mo pa sa MOPA. Pagkagaling sa MOPA at ma-verify nila, kasama yung notary at translation. At saka mo palang pwedeng isubmit sa household. Yung sa MOPA, pag nagmamadali kayo, 1 day lang. Pero hindi yung 1 day na makuha mo siya ngayon, hindi. 1 day, bukas mo siya makuha. Mas mahal lang nga lang ng konti. Pag gusto nyo ng 1 day. Pag gusto mo mabilis, kasi ako, okay na sa akin 2 to 3 days, okay lang. Tapos, papamili ko na lang. Mabilis naman yung mailing nila dito. So, 3 days lang, makuha na. So, pag nakuha mo na, pwede mo siya isubmit sa household registration. So, ganun lang. So, hanggang ngayon, hanggang dyan lang yung part 3. Kasi gagawa kong video hanggang sa matapos lahat. Sana lang na nakapulot kayo, nakapulot. Sana lang natutunan nyo paano pag-DIY. Kasi wala akong nakikita video sa YouTube about dun sa pagpaprocess
DIY processing ng registration na pag-apply ng ng parang citizens ID. So, sana natuto kayo paano gagawin. So, iplano nyo lang na magiging schedule nyo guys para mas mabilis. Kasi talaga kung magplano yung maayos yung mga schedule, isang buwan tapos na siya. Hindi siya abot ng matagal kasi natakot ako. May kaibigan kasi ako na gumamit lang. So, hindi ko naman sinisiraan yung yung mga agent. Kasi totoo yung sinabi ng TECO dito na nasa magpa-process ang kapabilis ng mga dokumento nila. Yung kaibigan ko kasi, nag-agent siya. So, hindi niya alam ano nangyayari. Kaya ako, although kasi dati, galing na rin kasi ako sa agency dati. So, gusto ko na-update ako sa mga nangyayari para alam ko, para mabilis. So, yun. So, ganun ang gagawin nyo lang. Mag-DIY process kayo para mas mabilis. Kung hindi naman kayo nagmamadali, kung mabilis naman yung agent nyo, okay lang din. At saka, so, yun lang muna. So, next time, i-update ko kayo para sa part 3. So, kung may mga tanong kayo, pwede nyo i-follow sa aking TikTok account, Gabriela Silang, doon ko kayo sasagutin. And then, plano ko na rin kasi gagawin ko na siyang work, yung pag-process ng mga papers. Pero sa ngayon, hindi pa naman. Tatapusin ko muna lahat ng mga pag-process ko. And then, at saka ko isipin paano pag-umpisa ng pagtulong sa mga kamukha natin Pilipinas sa pag-process ng papers. So ngayon, ganyan lang muna. Yun, basta kung may tanong kayo, i-follow niyo ako. Follow niyo ako sa TikTok account ko, Gabriela C. So, see you sa part 3.